Isang mapagpalang araw ulit sa lahat ng mga mag-aaral na nag-aaral sa pagtugon sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan habang limitado ang ating mga pinagkukunang yaman, ang mundo ng economics. Ang ating tatalakayang konsepto ngayon ay hindi lihis sa kailangang gawin at tugunan ng karaniwang tao at ng buong mundo sa ating limitadong pinagkukunan, ang konsepto ng alokasyon. Sabi nga rito, ito ang mekanismo at sagot sa suliranin ng kakapusan. Tunguin na natin. Ang kataga na binitawan ni John Watson Ho, there isn't enough to go around. Totoo naman, hindi sapat ang lahat ng makikita natin dito upang tugunan ang pangangailangan ng sangkadaigdigan. Kaya naman ano ang kailangan natin gawin? Ang konsepto ng lokasyon ang magbibigay daan upang tugunan natin. Tunguin natin. Kung ikaw ay may ganitong sitwasyon, ano kaya ang gagawin mong budget para sa susunod na linggo? Ako, nagtala ako. Itong bagay na to, met, kain, load, sine. Sabi rito, aabutin daw ako ng 750 piso para pagkagastusan ito. Ngunit kung ang sitwasyon ay 500 lang ang budget, paano ko ito pagkakasyahin? Ganito ang sitwasyon natin sa buong mundo. Ang sitwasyon na kailangan natin may hindi tayo dapat piliin o kaya naman dapat natin tipirin. Ano ang bibilin mo? Paano mo pagkakasyahin ang limitadong yaman habang walang katapusang kagustuhan ng gustong-gusto mong gawin at bilhin? Itong ganito ang sitwasyon natin. Kung ganito ang sitwasyon natin, paano kaya tayo tutugon sa hamon ng kakapusan? Ang sagot, baybayin natin gamit ang tanong, bakit kailangan ng matibay na mekanismo ng alokasyon ng mga pinagkukunang yaman sa ilalim ng iba't ibang sistemang pang-ekonomiya? Tara! Sabi nga, ang problema natin ay walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Yun ang natutunan natin mula sa nakaraang aralin. Kaya naman, ang alokasyon ang direktang solusyon para makaagapay dito. Dahil realidad ang kakapusan. Mauubos at kukulangin talaga tayo. Kaya naman, paano tayo tutugon sa limitadong yaman na mayroon tayo habang walang hanggan ang ating pangangailangan at kagustuhan? Alokasyon ang solusyon, tulad nga ng ating nabatid. Kaya naman kailangan natin ng mekanismo ng tamang pamamahagi ng pinagkukunang yaman habang marami ang nangangailangan, kailangan nasasapatan na natutugunan lahat. Ang mga pinagkukunang yaman, mga produkto at serbisyo ay dapat tumutugon sa kakapusan. Okay, paano ngayon? Sabi rito, mayroon isang mekanismo o diagram na pwedeng magbigay ng ilustrasyon sa pagtugon ito. Isa na rito ang pag-identify ano yung limitadong yaman na meron tayo at yung walang hanggang pangangailangan natin. Dahil dito tayo tutugon sa suliranin ng kakapusan. Sabi nga ni Ho, there isn't enough to go around. Kaya naman, ang tamang desisyon ng pagbibigay at sapat na pagtugon tulad ng konsepto ng alokasyon ang kailangan nating tugunan. Mayroong mga katanungan kailangan nating matugunan. 1. Ang tanong na, ano yung produkto at serbisyong kailangan? Baka naman kasi hindi lahat ng produkto o serbisyo kailangan. Baka makakatipid tayo sa mga ganung bagay. Kaya tugunan muna natin yung tanong na ano ang produkto o serbisyong dapat likhain. Sumunod, paano natin gagawin ang mga produktong na-identify natin na kailangan? Hindi ba kailangan makuha natin? Ano yung paraan ng paggawa ng produkto na yan? O serbisyo na yan? Kailangan natin malaman yon. At ang ikatlong tanong ay ang para kanino? Baka naman walang nakakailangan kasi ng produkto na yon. Kaya naman dito, baka tatanggihan o kailangan niya ng consumer. Diba? Kaya kailangan natin ma-identify para kanino tayo gumagawa. Mayroon bang makikinabang doon sa produkto o serbisyong nililikha? At ang panghuli, gaano karami? Kasi dito magkakatalo. Gaano karami o dami ng output na lilikhain natin? Baka naman 1,000 lang nangangailangan, 1,000,000 ang ating gawin. Ito
ang mga katanungan upang magkaroon ng tinatawag na episyente na alokasyon. Halimbawa, tukuyin na natin, paano nga ba ginagawa ang mga ito? Well, one, nakasalalay sa uri ng pangangailangan ng tao. Halimbawa nito, palay, mais, kotse, computer. Yun ba ang kailangan? Diba? Sumunod na tanong, paano? Nakasalalay ito kung anong input at kakayahan ng gagawin. Dahil ito'y tumutukoy sa paraan. Halimbawa, gagamit ba ng teknolohiya o tradisyonal na paraan ng paggawa para maisang katuparan ang produktong gagawin o serbisyong lilikhain. Ang katanungan naman na gaano, para kanino? Diba? Ito yung motivasyon natin sa produksyon at sino yung makikinabang, sino yung mga taong benepisyaryo, sino yung taong nangangailangan yan. Diba? Halimbawa, mamamayan sa loob ba o sa labas ng bansa? Kaya natin nililikha yan. At ang panghuli, gaano karami? Diba? Binabalanse kasi natin yung laki na pangangailangan dito at yung potensyal na makabuo ng output sa kabuuan. Halimbawa, 500 kilong bigas ba o 200 metrong tela ang lilikay natin. Para alam natin na hindi tayo magwawaldas o magtatapon lang ng resources. Lahat ng ito ay kailangang balansehin sa limitadong dami na maipoproduce dapat. Okay? Sige, tugunan natin. Di nga, pag ang tanong ay sino to? Ano to? Siyempre, palay, mais, kotse o computer yan. Paano? Teknolohiya o tradisyonal yung paraan? Para kanino? Mamamayan ba sa loob o sa labas ng bansa? At gaano karami? 500 kilong bigas ba? O 2 metrong tela? So, kailangan specific yung number. Pag gaano karami. Sa kabuuan, ang sistema pang-ekonomiya ay nagsisilbing formal na struktura at kaayusan ng lipunan. Kaya naman, ang sistema pang-ekonomiya ay tumutugon sa paraan ng produksyon. That's one. Kalawa, pagmamay-ari. Sino ba ang gagawa? Sino ang dapat kumilala at kinikilala dito? At ikatlo, yung alokasyon na pinagkukunang yaman. Ang blueprint. Ika nga nila, ang mga inyenyero walang building kung walang blueprint. Kaya naman, sa kabuuan, ang mekanismo ng ekonomiya ay tatakbo lamang kung may klaro tayong direksyon at klarong mapa paano bubuuin ang sistema. Makikita natin, ang input natin, kukulangin tayo. Magkakaroon tayo ng kakapusan. Diba? Kaya naman gagamitin natin ang primaryang tanong. Ano? Paano? Para kanino? At gaano karami? Ang 4 na tanong na yon ang siyang magiging dahilan upang magkaroon ng sistemang pang-ekonomiya na kung saan ang magiging produkto, output nito, ay ang episyenteng alokasyon. Okay? Sa kabuuan, makikita natin na ang blueprint ng ating ekonomiya ay higit na kinakailangan upang tugunan ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao na karaniwang nagre-resulta sa kakapusan. Kaya naman mahalaga na ang blueprint ng ating ekonomiya ay nakasandig sa 4 na katanungan. Kabisaduhin nga natin ulit. Ano? Paano? Kanino? O para kanino? At gaano karami? Kailangan natin ito laging itanong upang hindi tayo nagwawaldas, nagtatapon at naglulustay ng ating mga resources na alam nating limitado lang. Kaya hanggang sa muli, na pagkatuto sa economics. Paalam!